Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video are the rules and requirements for former Filipinos going to the Philippines for January of 2024. Details coming right. If you're a foreign national watching this video, we have uploaded the updated travel checklist for your category. Also, sa mga dual citizens na pauwi ng Pilipinas, meron na din tayong na-upload na video sa channel para sa inyong mga requirements. Please feel free to browse the channel for the videos. So sa mga former Filipinos na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Enero 2024. Ito po ang inyong mga updated requirements at mga patakaran kung ikaw ay pauwi na ng Pilipinas. Ang mga former Filipinos ay mga Filipino na pumunta sa ibang bansa, nag-naturalize sa isang particular na bansa, pero hindi nagpa-dual citizen. Under po kayo sa kategoryang ito. Ang mga kakailanganin at mga dadalhin na mga dokumento kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas sa buwang ito ay ang mga sumusunod. Number 1 is yung inyong pasaporte. So, dapat valid po yung mga pasaporte ninyo. As a former Filipino, foreign passport po ang bitbit ninyo. Dapat po valid ito 6 months pataas. Kasi kung 6 months or less, maaari kayong hindi pasakayin ng eroplano. Kasi patakaran po ito ng mga airline, hindi lang po ng Pilipinas. Kahit saan ka pumunta, may 6 months rule talaga kapag foreign passport holder ka. Bago ka pa man mag-book ng ticket pauwi ng Pilipinas, i-check ang validity ng inyong mga foreign passport para walang hassle sa biyahe. Bilang isang former Filipino, kung gusto mong mag-avail ng balikbayan privilege, maaari mong dalhin ang isa sa mga sumusunod. So, isa lang po hindi po dapat lahat. Na-discuss na din natin ito sa ilang videos natin about sa old Philippine passport. Isa lang po yun sa mga proof. So, ito po ang inyong ipapakita sa immigration officer during your immigration process sa pagdating sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi ko, isa sa mga sumusunod. Ang inyong luma or expired na Philippine passport. So, nung nag-naturalize ka sa isang particular na bansa, meron kang Philippine passport, huwag nyo po yung itapon or huwag nyo po yung ipagwalang bahala lang kasi magagamit nyo po yun. Pwede po yung maging proof na former Filipino kayo para ma-avail ang 1-year balikbayan visa. Pwede din ang inyong mga birth certificate issued ng PSA. Ang PSA po is formerly NSO. So, pwede kayong mag-request online kung wala kayong kopya. Kung meron naman kayong balikbayan visa stamp dati sa inyong mga passport, pwede din yung patunay. May mga iilan-ilan na kapag nakita nila ang inyong mga foreign passport at nakita nila na country of birth ay Philippines, automatic yun tinatatakan ng balikbayan visa. Meron din ng mga officer na kailangan mo pang sabihin na mag-a-avail ka ng balikbayan visa. So, maigi talaga na dala ninyo yung mga dokumento na nabanggit. Gaya nga ng sabi ko, isa sa mga yon ay pwede na. Siyempre, yung plane ticket ninyo. Unlike sa ibang kategorya na dapat may return ticket or onward ticket or throwaway ticket, ang mga former Filipino pwede one-way ticket. So, ipakita nyo po yung, gaya nga ng sabi ko, old or expired Philippine passport or Philippine birth certificate kasi pwede naman na one-way ticket lang. Nasa mga website din yan ng mga Philippine Consulate about former Filipinos or balikbayan privilege advisory na pwedeng bumiyahe ang isang former Filipino on a one-way ticket. Tandaan din natin, as a former Filipino, mandatory ang registration sa e-travel. Meron kang 3 days to register bago yung alis ninyo kung saan man kayong bansang manggaling. So, magrehistro na po, mag-generate na ng QR code, pwede nyong i-print, pwede nyo ding i-save sa inyong mga telepono. Kung hindi man ito i-check during check-in sa airline, huwag po kayong mabahala kasi kapag na-scan nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na po nila sa system nila na nakapagrehistro ka na ng e-travel.
Kung kayo naman po ay babiyahe kasama ang mga foreign spouse at mga foreign children, pwede din silang mag-avail ng 1-year balikbayan visa upon arrival sa Pilipinas. Maa-avail din ito ng pamilya ninyo, yung asawa mo at yung mga anak mo as a former Filipino. Basta't magkasama kayong bumiyahe, dun po maa-avail yung balikbayan privilege. Kung kasama ninyo ang inyong mga foreigner na asawa, magdala po ng marriage certificate. Kung kasama nyo naman ang inyong mga foreign children, magdala din ng birth certificate para nga maka-avail sila nung 1-year balikbayan visa. May tinatanong sa akin dati na 1 year lang ba talaga allowed ang isang former Filipino na magstay sa Pilipinas? Hindi naman. 1 year, free po yun, wala kang babayaran. Pero kung gusto mo naman mag-extend, parang bitin talaga yung bakasyon na 1 taon, pwede namang mag-extend. Pwede kang mag-apply ng extension sa pinakamalapit na Bureau of Immigration sa area ninyo. Pero may bayad na po yun. Yung extension ng visa, 2 months at a time. So, pwede. Pero gaya nga nagsabi ko, hindi na siya libre. May babayaran na po kayo for extension fee. So, tandaan lang po natin ang mga rules and requirements bilang isang former Filipino or balikbayan na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Enero 2024. Doon naman sa mga nagtatanong kung required ang travel insurance, hindi na po. Optional na po ito, nasa sa inyo kung gusto nyong mag-avail or bumili ng travel insurance. Kayo po ang bahala. Tandaan lang naman po kung kayo ay mag-a-avail ng travel insurance, i-check nyo po kung magagamit nyo ba sa Pilipinas ang insurance na ito in cases of emergency. Kasi may mga travel insurance na hindi siya pwedeng gamitin. So, i-check nyo na lang po kung magagamit nyo ba sa Pilipinas in kaso magkasakit kayo or ma-hospital or may emergency during your trip. At doon naman sa mga kabayan natin, kakauwi lang under sa former Filipinos category. Pwede nyo bang i-share ang inyong karanasan ng inyong biyahe papuntang Pilipinas? Kung ano po ba yung mga dokumento na hinanap? Smooth ba? Hassle-free ba? Wala bang stress? Mabait ba yung immigration officer na nag-assist sa inyo? Any information na pwede nating ibahagi sa ating mga kabayang uuwi pa lang ng Pilipinas para sa buwang ito. Maraming salamat po sa inyong mga impormasyon. Ang video natin ay isang guide sa ating mga kabayan na uuwi ng Pilipinas. So, it's really up to you guys if you want to follow the guide or not. Diskarte nyo po yun kung meron na talaga kayong routine na ginagawa kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas. Guide lang po ang ating mga video, hindi ko naman po sinasabing gawin nyo ito at ito talaga ang gagawin ninyo. So, depende po yun sa inyo kung may mga nakasanayan na kayong gawin na effective naman, gawin nyo po yun. Ito lang po ay isang paalala sa mga biyahero nating mga kababayan. So ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas para sa mga former Filipinos category para sa January 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito at pwede nyo din akong i-direct message sa aming Facebook, same handle, The Eton Squad. Ipagpaumanhin nyo po kung hindi ako nakaka-reply agad-agad sa sobrang dami ng message na nare-receive ko. Pero gagawan po natin ng paraan yan sa abot ng ating makakaya na makapag-reply ako sa inyong mga inquiry. Muli kabayan, maraming salamat at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.